Magandang araw, Ginang Marley Sibua. Ito ang ulat ng unang pangkat. Ngayon ay tatalakayin natin ang academic at abstract. Academic. Ang academic ay tumutukoy sa mga gawain, sulatin o disiplina na may kaugnayan sa pag-aaral, pananaliksik at edukasyon. Karaniwang ginagawa ito sa loob ng paaralan o unibersidad. Ang mga katangian nito ay dapat formal ang wika, may malinaw na estruktura, nakabatay sa ebidensya at datos, objektibo, walang personal na opinion maliban na kung hinihingi, may layuning magpaliwanag, magturo o magsuway. Ang mga uri nito ay sanaysay, pananaliksik, thesis o disertasyon, ulat o report, at artikulo sa journal. Ang mga layunin ay magbahagi ng kaalaman, magpahayag ng ideya batay sa pananaliksik, magsuri at maghambing ng impormasyon, at tumuklas ng solusyon sa mga isyu o problema. Ang mga bahagi naman nito ay pamagat o title, introduction, katawan o body, at dito nakalagay ang mga diskusyon, at conclusion sa English at sanggunian or mga reference. Ito ang mga halimbawa o mga topiko na pwede mo gawa ng sanaysay, pananaliksik, thesis, ulat, or artikulo. Halimbawa ay tungkol sa apekto ng social media sa kabataan, sanaysay ukol sa climate change, ulat sa performance ng isang klase sa pagsusulit. Ang abstract naman ay ito ay isang maikling buod ng isang akademikong sulatin kagaya ng pananaliksik o thesis. Naglalayon nitong ipakita ang kabuuang nilalaman ng pag-aaral sa mabisang paraan. Ang mga katangian nito ay maikli, karaniwang 150 hanggang 300 salita, objektibo at buod lamang, walang opinyon, klaro at tuwiran, sumusunod sa lohikal at ayos na pananaliksik. Ang uri ng abstract, mayroon tayong dalawa, descriptive abstract at informative abstract. Descriptive abstract ay nilalarawan ang nilalaman ng pananaliksik pero hindi sinasama ang resulta. Informative abstract naman ay kasama ang layunin, pamamaraan, resulta at konklusyon. Ang mga layunin o gamit nito ay ipaalam sa mambabasa ang buod ng pananaliksik, hikayatin silang basahin ang buong dokumento, makatulong sa mabilisang pag-unawa ng nilalaman. Ang mga bahagi nito ay introduction o layunin ng pag-aaral, metodolohiya, resulta o paglalantad ng natuklasan, at konklusyon. Ito ay halimbawa ng informative abstract dahil ito ay may kasamang resulta. Ang pamagat naman nito ay pananaliksik tungkol sa apekto ng social media sa kabataan. At meron pa tayong mga halimbawa o mga topiko na pwede nating gawa ng abstract. Pananaliksik tungkol sa apekto ng social media sa kabataan, yun ay ating halimbawa kanina. Sanaysay ukol sa climate change at ulat sa performance ng isang klase sa pagsusulit. At dun po nagtatapos ang aming ulat. Maraming salamat.